Magandang araw po sa inyo, Mr. Narrator. Tawagin niyo lang po ako sa pangalang Lawrence. Gusto ko lang pong ibahagi sa inyo itong kwento ng aking lolo Mariano. Ang kwentong ito ay tungkol sa mga nangyari noon sa nayon ni Nani Lolo na siya ring naranasan niya. Binata pa lamang ng mga panahong ito ang aking lolo Mariano. Sa kadahilan ng iyon, kung saan saang baryo siya inaabot sa kakagala, gayong ang iba rin sa kanyang mga kabarakada ay doon din nakatira. Malimit nga siyang pagsabihan noon ng kanyang ina na baguhin na niya ang kanyang sarili, bagkus na puro gala ng ginagawa at pakikipagbarkada, tumulong na lamang siya sa kanyang ama sa bukid at minsan ay nagkakaingin pa sa gubat. Hindi naman nakikinig noon si Lolo Mariano sa kanyang mga magulang dahil mas nais nga niya na gumala kasama ang kanyang mga barkada kaysa tumulong sa kanyang mga magulang. Sa isip noon ni Lolo Mariano, nagiging mas masaya siya kapag kasama ang kanyang mga kaibigan kaysa nananatili siya sa kanyang bahay. Napakatigas talaga ng ulo ni Lolo Mariano ng mga panahong iyon. Isang umaga, ginimbal ng nakakatakot na balita ang mga tao sa baryo ni na Lolo Mariano. May natagpuan daw kasing katawan ng isang lalaki malapit sa gubat sa kabilang baryo. Ayon pa sa mga nakakita noon, wakwak daw ang tiyan ng nasabing lalaki at tila sinipsip ng kung anong nilalang ang kanyang dugo. Mulagat din ang mga mata nito na animoy takot na takot sa kung anumang nakita nito at nangyari sa kanya. Wala namang nakakakilala sa naturang lalaki, kaya naisip nilang marahil ay dayo lamang iyon sa kabilang baryo. Nakarating naman sa mga magulang ni Lolo Mariano ang tungkol sa balitang yon. Nakakaramdam sila ng takot noon na para sa aking abuelo, gayon malimit nga itong gumala sa mga karatig baryo at gabi na akong umuwi sa kanilang bahay. Bunsod ng pangyayaring yon, kinausap ng kanyang mga magulang si Lolo Mariano at pinagsabihan na tigilan na ang kanyang paggala, lalo na at napakadelikado pa ng panahon na. Umiling naman si Lolo noon at tinugunan ang kanyang mga magulang na wala silang dapat na ipangamba o ikatakot, gayong kaya naman niya ang kanyang sarili. Hindi na nagpumilit pa ang kanyang mga magulang. Alam din kasi nilang kahit ano pang sabihin nila kay Lolo, hindi pa rin sila pakikinggan ng mga to. Ang tanging nasabi na lang ng mga ito sa aking abuelo ay mag-iingat ito, lalo na tuwing gabi, at baka may kakatuwang karanasan ito sa daan at tulad ng lalaki ay hindi na rin makauwi ng buhay sa kanilang bahay. Tanging pagtango na lamang ang naitugon ni Lolo Mariano noon sa kanyang mga magulang. Nakuryoso din si Lolo noon kung anong nilalang ang posibleng umatake sa lalaking nakita sa gubat sa kabilang baryo. Dahil doon tinanong niya ang kanyang mga magulang ang tungkol doon. Walang pagdadalawang isip namang sinabi ng kanyang ama ang tungkol sa narinig niyang haka-haka sa kung ano ang bumiktima sa naturang lalaki. Nagulat pa nga raw si Lolo Mariano nang marinig nito nga posibleng aswang daw ang may gawa ng bagay na iyon sa lalaki. Ayon kasi sa mga taong nagsabi nun, walang ibang makakagawa ng bagay na iyon kung hindi isang aswang lamang. Nakaramdam ng takot noon si Lolo Mariano, ngunit hindi iyon naging dahilan para matigil siya sa kanyang paggala. Ang tanging naisip pa nga niya noon ay baka tinatakot lang siya ng kanyang mga magulang dahil para sa kanya, hindi naman totoo ang mga aswang. Nagpatuloy nga si Lolo sa paggala noon at hindi pinansin ang tungkol sa bali-balitang aswang. Wala pa naman siyang nagiging karanasan kaya ayon sa kanya ay wala siyang dapat na ikabahala. Sa paglipas ng mga araw,
tila mas naging maugong ang mga kwento tungkol sa aswang na nambibiktima raw ng mga tao. Ayon sa mga tao sa kanilang nayon, baka may bagong yanggaw sa kabilang baryo na siyang salarina sa mga pambibiktima. Nadagdagan pa kasi ang biktima nito na siyang natagpuan na lamang sa daan patungo sa kabilang baryo. Tulad ng naunang biktima, ganoon din ang sinapit ng ikalawang lalaking na biktima nang hinala nilang aswang. Sa kadahilan ng iyon, binalot ng takot ang tao sa baryo nila ni Lolo Mariano at maging ang mga taong nakatira sa karatig baryo nila. Ang mga magulang naman ni Lolo Mariano ay naging panay ang paalala sa kanya. Subalit kahit na ganoon na ang mga nangyayari, hindi pa rin mapapigil at nagpapapigil si Lolo at patuloy na gumagala at umuuwi ng gabi sa kanilang bahay. Hanggang sa isang beses noon, dahil kaarawan ng isa sa mga barkada ni Lolo na nakatira sa kasunod nilang baryo, naisipan niyang tumungo doon. Kahit alam niyang may nangyari na pambibiktima ng hinihinalang aswang doon, wala siyang naging pakialam. Hinintay na lamang niya ang isa pa niyang kabarkada na mula pa sa naunang baryo bago ang baryo nila. Nang makarating na nga ang kabarkadang iyon ni Lolo, kaagad din silang nagtungo sa bahay ng kanilang kaibigan na may kaarawan ng araw na yon. Habang naglalakad sila patungo doon, nag-uusap pa sila ng kanyang kabarkada. Sabi pa nito kay Lolo Mariano ay wag na lamang silang magpapagabi sa daan dahil natatakot itong baka kung ano pa ang mangyari sa kanya at matulad siya sa mga nabiktima ng aswang. Natawa na lamang si Lolo Mariano sa kabarkada nito dahil naniniwala daw ito sa ganoon. Napailing naman ang kabarkada ni Lolo sa kanya at sinabihan siyang baka sa sobrang kampante ni Lolo at sa hindi paniniwala sa mga ganoong nilalang ay magkaroon pa ito ng karanasan. Napailing na lang ang aking abuelo habang natatawa pa ng mahina. Nang araw na iyon nga, nag-inuman sila ni Lolo sa bahay ng kanilang kaibigan. Hindi na nila naisip pa noon ang oras hanggang sa naabutan na nila ang pagdilim ng paligid. May kalasingan na noon sina Lolo at maging ang kabarkada niyang kasama niya sa pagtungo roon. Subalit kahit na ganoon, pinili pa rin umuwi ng mga ito kahit na pasuray-suray na ang kanilang lakad. Noong nakakalayo na sila sa baryo ng kanilang kabarkadang may kaarawan, doon na nagsimulang magsalita ang kaibigan ni Lolo tungkol sa aswang. Natatawa pa nga ito habang sinasabi kay Lolo na kapag may makasalubong silang aswang, tiyak na wala na silang laban, gayong lasing silang dalawa. Tinawanan lang iyon ni Lolo Mariano at sinabihan ang kanyang kabarkada na huwag maniwala sa mga ganoon. Dagdag pa ni Lolo, kapag nangyari yon sa kanila, hindi siya magdadalawang isip na labanan ang aswang kahit lasing siya. Dahil sa sinabi ng aking abuelo, nagtawanan pa silang dalawa. Nagpatuloy na lamang sila sa kanilang paglalakad, gayong wala rin namang naging kakaiba sa kanilang paligid. Kumakanta-kanta pa nga silang dalawa noong nagkaabay sila sa isa't isa at pasuray-suray na naglalakad. Nakarating naman sila sa baryo ni na Lolo nang walang nangyaring kakaiba sa kanila. Nagpaalam na ang aking abuelo sa kanyang kabarkada at dumiretso na itong umuwi sa kanilang bahay. Mag-isang tinahak ng kabarkada ni Lolo ang daan noon pauwi sa kanilang baryo. Ayon pa rito, hindi raw siya natatakot na mag-isa sa daan. Nakauwi ng ligtas sa bahay nila si Lolo Mariano ng gabing yon. Kinabukasan noon, nagulat si Lolo sa narinig niyang balita mula sa kanyang mga magulang. Kinuwento ng mga ito kay Lolo, may muntikan na raw na mabiktima ulit ang aswang sa kabilang baryo. Tinanong ni Lolo kung saang baryong tinutukoy nila at nang malaman niyang
baryo na kasama niya kagabi, nakaramdam ng kakaibang takot si Lolo. Tinanong pa nga niya ang kanyang mga magulang kung ano ang nangyari sa taong muntikan ng mabiktima ng aswang. Subalit walang maitugon sa kanya ang kanyang mga magulang. Dahil doon, naisipan na lamang ni Lolo Mariano na puntahan ang kabarkada niyang kasama niyang umuwi noong nakaraang gabi. Malakas kasi ang kutob nito nga, baka ito ang tinutukoy ng kanyang mga magulang. Nagtaka ang ama at ina ni Lolo dahil sa pagmamadali niyang umalis. Subalit hindi na nagawang magtanong ng mga ito dahil nga naging mabilis ang paglakad ni Lolo Mariano palayo sa kanilang bahay. Tinahak niya ang daan patungo sa bahay ng kabarkada niyang iyon. Nang makarating nga sa bahay nito si Lolo Mariano, napag-alaman nga niyang tama ang kanyang naging kutob. Naabutan niya kasing nakahiga sa silid nito ang kanyang kabarkada at puno ng kalmot ang kanyang katawan, lalo na ang mukha nito. May marka din ito ng kagat sa leeg at braso. Namamaga pa ang mga katawan nito nung sandaling yon. Kinausap ni Lolo Mariano ang kanyang kaibigan tungkol sa nangyari dito. Hindi naman ito nagdalawang isip na ikwento kay Lolo ang kung anumang nangyari sa kanya. Habang pauwi siya ng nakaraang gabi, nang siya na lamang mag-isa noon ang naglalakad sa daan dahil umuwi nga raw si Lolo, nagsimula raw siyang makaramdam ng kakaiba. Iyong tipong tila may nakasunod daw sa kanya. Subalit kahit na ganoon, noong una ay hindi lang niya ito pinansin. Naisip din niyang dahil baka lang dala iyon ng kalasingan, kaya kung ano-ano na ang kanyang nararamdaman. Ipinagpatuloy na lamang nito ang kanyang paglalakad hanggang sa narating na nga niya ang kalagitnaan ng daan. Doon daw ay ramdam niya ang pagbigat ng bawat paghakbang niya, kaya napapailing siya at iba na talaga ang kanyang pakiramdam. Ayon pa rito, may kutob na nga siyang may hindi magandang mangyayari sa kanya ng gabing yon. Kahit pasuray-suray siya, sinikap nitong bilisan ang kanyang paglalakad. Wala na siyang naging pakialam noon kahit na matumba siya dahil sa mas naisip niya na makauwi siya kaagad. Binilisan daw niya ang kanyang paghakbang, ngunit pabigat daw ng pabigat ang kanyang mga paa. Kinakabahan siya ng husto at hindi na alam ang gagawin kung sakaling ang tama ang kutob niyang may nakasunod sa kanya. Noong sinubukan niyang tumakbo, nagsimula raw siyang makarinig ng mahihinang halinghinga. Nagtaka ito gayong siya na lamang mag-isa ang tao sa daan ng gabing yun. Pinanindigan daw siya ng balahibo sa kanyang katawan at pakiramdam niya ay nanayurin ang buhok niya. Hindi raw niya nagawang lumingon noon dahil nagsisimula na ring bumilis ang tibok ng kanyang puso dahil sa hindi maipaliwanag na takot na bumalot sa kanyang katawan. Bunsod nga rin noon, nahirapan na rin siyang ihakbang ang kanyang mga paa dahil nanginginig na rin ang kanyang mga kalamnan. Nasa ganoong estado raw ang kaibigan ni Lolo nang muli siyang makarinig ng halinghinga. Napahina iyon at halos ibulong na lang sa kanyang tenga. Walang ano-ano, naramdaman na lang niya ang mainit na hininga sa kanyang leeg at may kamay na mula sa kanyang likuran ang humaplos sa kanyang dibdib. Kamay daw ng babae na may mahabang mga kuko. Yun daw ang nakita ng kaibigan ni Lolo. Ngunit natakot siya dahil duguan ang mga yon. Inakala pa nga nito na baka minumulto lamang siya, ngunit ganun na lang ang pagkagulantang niya nang bigla siyang kagatin ng taong nasa likuran niya. Napahiyaw na lang daw ang kaibigan nito dahil sa sakit na dulot ng pagkagat sa kanya, lalo pa nang tila sinisipsip na nito ang sugat. Ramdam ng kabarkada ni Lolo Mariano na tila matutulis ang mga ngipin ng kumagat sa kanya.
Kaya kahit nababahala siyang baka humiwalay ang parte ng balat niya sa kanyang leeg, sinubukan niyang kumawala roon. Napagtagumpayan naman daw niya iyon, subalit dahil nga may tama ng alak, nawalan ito ng balanse at natumba sa lupa. Napaupo ito at saktong nakita nito ang kanyang kaharap. Babae nga iyon, nanlilisik ang mga mata at buwaghag ang mahaba nitong buhok. Nangisi iyon sa kanya habang dinidilaan pa ang dugong kumalat sa kanyang muka. Hindi na rin ito binigyan ng pagkakataon na makatayo ang kaibigan ni Lolo at sinunggaban niya ito ng atake. Napahiga naman ang kabarkada ni Lolo habang pilit siyang kinakalmot ng babae sa kanyang muka. Dahil sa malapitan niyang nakikita ang naturang babae, napansin niyang nagbabaga ang mga mata nito at naglalaway na animoy na siya nitong kainin. Nang mga sandali daw na iyon ay tila nawawala na ang tama ng alak sa kaibigan ni Lolo. Susubukan sana nitong itulak ang babae ngunit muli siyang kinagat nito sa kanyang braso. Napahiyaw sa sakit ang kaibigan ni Lolo subalit buong lakas naman niyang isinapak ang babae. Wala na siyang naging pakialam kung babae man ito dahil nagalit na rin ito gayong masakit ang mga sugat na dulot ng pagkagat nito. Bunsod nga ng ginagawa niyang pagtulak, tumilapon ang babae. Kaagad na bumangon ang kaibigan ni Lolo at napatingin sa babae na noon ay galit na galit dahil sa kanyang ginawa. Umangil pa ito ng parang aso, kaya nagpasya ang kaibigan ni Lolo na tumakbo na lamang. Kahit ramdam niya na nananakit ang mga sugat na natamo niya. Tuluyan na ngang nawala ang tama ng alak noon sa kaibigan ni Lolo, lalo na nang makita niyang mabilis na tumatakbo at nakasunod sa kanya ang babae. Hindi niya alam kung ano ang gusto ng babae sa kanya at bakit niya ginagawa iyon, ngunit nang maalala niya ang mga lalaking na biktima ng aswang, napaisip siya baka ang babaeng yon ang aswang at nambibiktima sa kanilang lugar. Dahil doon, mas binilisan pa niya ang kanyang pagtakbo hanggang sa makarating na nga siya sa kanilang baryo. Nang lumingon daw siya, hindi na nakasunod sa kanya ang babae. Subalit kahit na ganoon, hindi na siya nakampante at dali-dali nang umuwi sa kanilang bahay. Mabuti na nga lang at gising pa ang kanyang mga magulang, kaya nagamot kaagad siya ng mga ito. Bago nga dumating noon sa bahay nila si Lolo Mariano, kakaalis lang daw ng albularyo na tumingin sa kanyang kaibigan. Natakot daw kasi ang mga magulang nito na baka mahawaan ito ng pagiging aswang kung sakaling aswang nga ang babae. Iyon nga lang, mabuti na lang daw at hindi naman siya hahantong sa ganoon. Ayon din sa albularyo, ginamot na lang din siya nito para panigurado. Dahil sa nalaman ni Lolo mula sa kanyang kaibigan, tila natakot na rin itong umuwi ng gabi. Maya-maya pa, nagpaalam na siya noon upang makapagpahinga na rin ang kanyang kabarkada. Mas pinili na lang din ni Lolo Mariano na umuwi sa kanilang bahay. Ilang araw din nga, hindi mawala sa isipan ni Lolo Mariano ang tungkol sa naging kwento ng kanyang kabarkada at maging sa nangyari dito. Sa loob din ng ilang araw na iyon, hindi na umaalis sa kanilang bahay si Lolo dahil sa takot na baka maging siya ay maranasan iyon. Mas nadagdagan kasi ang takot ni Lolo dahil sa mga kwento na naririnig niya tungkol sa gumagalang aswang. May dalawang lalaki na ulit kasi itong nabiktima na natagpuan sa loob ng gubat. Ayon nga sa mga tao, maaaring magkakaibigan ang mga lalaking iyon na pauwi rin sa kanilang bahay. Iyon nga lang, dahil naabutan ng aswang kaya siguro na biktima din ang mga ito.
Sa paglipas nga ng humigit isang linggo, isang hapon ay naisipan ni Lolo Mariano na tumungo sa bahay ng kanyang kabarkada. Bago umalis sa kanilang bahay, kinuha niya ang di bateryang flashlight at iyon ay kanyang dinala. Nagdala din si Lolo Mariano ng maliit na patalim dahil baka gabihin siya sa daan kapag uuwi. Kahit papaano, may panlaban siya kung sakaling mangyari iyon sa kanya. Nang paalis na nga siya, pinagsabihan siya ng kanyang ina na huwag umuwi ng gabi, lalo na at may aswang na nambibiktima ng mga kalalakihan. Tanging pagtango na lang ang naitugon niya sa kanyang ina at umalis na nga siya. Una siyang nagtungo sa bahay ng kabarkada niyang muntik nang mapahamak upang ito ay kamustahin. Nang naroon na siya, laking tuwa ni Lolo dahil kahit papaano ay bumubuti na rin ang kalagayan nito. Hindi rin siya nagtagal doon at umalis din upang magtungo sa bahay ng isa pa niyang kabarkada. Nang nakarating na nga siya sa bahay ng ikalawang barkadang pinuntahan niya, tiyaya siyang uminom nito habang pinag-uusapan ang nangyari sa isa nilang kaibigan. Ayon pa sa kabarkada ni Lolo, hindi nga siya makapaniwala na nangyari iyon sa kaibigan nila. Umiling na lamang si Lolo Mariano noon at sinabi na sa kanyang kaibigan na wag na lamang silang uminom. Dagdag pa ni Lolo, hindi rin naman siya magpapaabot ng gabi at uuwi rin kaagad para iwas na rin sa mga ganoong pangyayari. Hindi rin nawala sa usapan nila ang tungkol sa aswang na nambibiktima ng mga kalalakihan. Nagwika si Lolo Mariano noong una ay hindi nga siya naniniwala noon. Subalit dahil sa naging karanasan ng kaibigan nila at maging sa mga kwentong lumalaganap tungkol sa nilalang na iyon, tila naniniwala na rin siya. Mabilis namang lumipas noon ang oras at hindi nga namalayan ni Lolo na medyo madilim na ang paligid. Napasarap kasi ang kanilang pagkukwentuhan kaya hindi nito namalayan ang oras. Dali-dali namang nagpaalam si Lolo Mariano sa kanyang kaibigan at nagpasya ng umuwi na lamang. Napabulong pa siya sa kanyang sarili na sana ay walang mangyari sa kanya sa daan, gayong bago pa lang nagsisimulang dumilim ang paligid. Nang makaalis na siya sa bahay ng kanyang kaibigan, binilisan na lang niya ang kanyang paglalakad. Noong makalayo na si Lolo Mariano sa bahay ng kanyang kaibigan, mas binilisan pa niya ang kanyang paglalakad. Hindi alam ni Lolo kung bakit kinakabahan siya, ngunit hindi na lang niya pinansin ang bagay na yon. Noong makakalahati na niya ang daan, madilim na rin ang kanyang paligid. Nagpatuloy pa rin siya sa paglalakad at hindi na lang pinansin ang kanyang pakiramdam na parang may nakasunod sa kanyang likuran. Naisip kasi niya ang sabi ng kanyang mga magulang na kapag pakiramdam niya ay may nakasunod sa kanya, lalo na sa tuwing gabi, wag na wag siyang lilingon at baka habulin siya ng kung sino at ano ang sumusunod sa kanya. Makalipas pa ang ilang sandali, nanindig ang mga balahibo ni Lolo Mariano. Hindi niya alam kung bakit nakaramdam siya ng takot. Nasa ganoong sitwasyon siya nang makarinig siya ng iyak sa hindi kalayuan. Hindi na sana niya papansinin iyon, ngunit nakuryoso si Lolo kung sino at bakit umiiyak ang babaeng naririnig niya. Napaisip pa nga siya na baka may nangyaring hindi maganda rito at nais lang ng tulong. Dahil doon minabuti ni Lolo na tuntunin kung saan nagmumula ang iyak na kanyang naririnig. Dahan-dahan sa kanyang paghakbang si Lolo habang sinundan ang iyak ng babae. Batid ni Lolo na hindi kalayuan iyon, gayong palakas din ng palakas ang ingay. Kaya malapit na siya noon. Hindi makapaniwala si Lolo Mariano kung bakit kinilabutan siya habang pinapakinggan ang iyak na iyon, ngunit nagpatuloy pa rin siya.
Dinala siya ng kanyang mga paa sa madilim na parte ng daan sa may mahabang mga talahiba. Dahil doon, kinuha niya ang kanyang debateryang flashlight at sana ihanda iyon. Nang malapit na siya roon, ay inilawan niya ang bahaging iyon. Ganun na lang ang gulat ni Lolo dahil sa kanyang nakita. May dalawang tao kasi sa hindi kalayuan. Isa ay babae at isa roon ay lalaki. Ang mas kinagulat pa ni Lolo Mariano ay ang sitwasyon ng dalawa. Ang lalaki kasi ay nakatihaya sa lupa at wala ng buhay, samantalang ang babae naman ay nasa tabi niya. Nakaharap ang babae kay Lolo, kaya kitang-kita nito kung ano ang ginagawa nun. Halos masuka si Lolo dahil nakikita nga niyang nilalantakan ang laman loob nito. Napatingin na nga ito sa gawin ni Lolo at sa pag-ilaw nito sa kanilang kinaroroonan. Kitang-kita ng aking abuelo ang mukha na puno ng dugo dahil sa kanyang kinakain. Mapupula ang mga mata nito na tila nagbabaga habang galit na nakatingin sa kanya. Napahinto ito sa kanyang ginagawa at napangisi kay Lolo Mariano. Dahil doon natakot si Lolo, kaya dali-dali siyang umalis sa kinatatayuan niya at mabilis na tumakbo. Naalala niya ang naikwento sa kanya ng kanyang kaibigan sa nakita nito nang gabing muntikan na itong mabiktima ng babaeng aswang. Hindi na siya lumingon pa lalo at naririnig niyang humahagik-gik ang babae. Dinig din niya ang mabilis nitong mga pagyabag kung kaya mas lalo pa niyang binilisan ang kanyang pagtakbo. Nanginginig man noon ang tuhod niya dahil sa takot sa nasaksihan. Gayong ayaw din niyang maabutan ng nasabing babae. Nang mapalingon nga si Lolo, kita nga niyang patuloy siyang sinusundan ng babae. Napapiling na lang ang aking abuelo dahil hindi niya alam ang kanyang gagawin. Alam niyang kahit magsisigaw siya roon, walang makakarinig sa kanya, gayong walang katao-tao sa bahagi kung nasaan siya. Dahil walang ibang mapagpipilian, minabuti ni Lolo na patuloy na lang na tumakbo upang makalayo sa babae. Subalit kahit mabilis na ang pagtakbo niya, mas mabilis pa rin sa kanya ang naturang babae. Naabutan nito si Lolo at nagawa niya itong hawakan sa braso. Kaagad iyong napahagik-gik kaya pinanindigan ng balahibo ang aking abuelo. Hindi inaasahan ni Lolo ang mga susunod nitong gagawin, lalo na at ibinalibag siya ng aswang dahilan para siya ay mapatihaya sa lupa. Dinaganan kaagad siya ng babae kaya nahirapan siyang bumangon. Pilit ding iniabot ng babae ang kanyang leeg upang ito ay kagatin. Ngunit buong lakas siyang pinipigilan ni Lolo. Angil ng angil ang babae na animoy sabik na makagat si Lolo Mariano. Malakas ang naturang babae kaya nahirapan si Lolo na pigilan ito. Dahil sa pagpipilit na maitulak ang babae, sumakit ang braso ni Lolo. Nang magkaroon nga ng pagkakataon ang nasabing babae, mabilis niyang sinunggaban ang lieg ni Lolo Mariano. Kinagat niya ito kaya napahiyaw na lang si Lolo. Mas lalong napasigaw dahil sa sakit ang aking abuelo nang sipsipin ng nilalang na iyon ang dugo sa sugat nito. Noon din ay naisip ni Lolo ang sitwasyon ng kanyang kaibigan. Gusto nang umiyak ni Lolo noon dahil sa sobrang sakit. Maya-maya pa naisip niya kung paano mapatigil ang naturang babae. Sinuntok niya ito sa bandang tiyan, kaya marahil ay nasaktan din ito. Nabitawan ng babae ang kanyang leeg, kaya mabilis siyang bumangon. Napahawak siya sa kanyang leeg na noon ay tumutulo lang ang dugo. Tumayo naman ang babae noon at tinitigan si Lolo Mariano. Inilabas ni Lolo ang dala niyang maliit na patalim at ito ay hinihanda para sa pagsugod ng nilalang. Nang atakihin nga siya neto, bago pa siya makagat ulit ng babae,
nagawa na niyang ibaon ang kanyang patalim sa bandang tagiliran nito. Hindi pa siya nakontento at muli niya itong isinaksak. Paulit-ulit na ginawa iyon ni Lolo sa gitna ng bahagi ng katawan ng babae, kaya sigaw ito ng sigaw. Hindi ito tinigilan ni Lolo hanggang sa mapaluhod ito habang nakahawak sa kanyang tiyan. Nakiusap pa nga ito kay Lolo na huwag siyang tuluyan, kaya hinayaan na lang ni Lolo ang babae na humantusay sa daan. Patakbong umuwi noon si Lolo Mariano habang nakahawak sa kanyang duguang leeg. Pagkarating nga niya sa kanilang bahay, labis na nag-alala ang kanyang mga magulang. Lalo na nang pagpasok nito, bigla na lang siyang natumba at nawalan ng malaya. Kinaumagahan ng magising si Lolo Mariano, ramdam niya ang sakit ng sugat sa kanyang leeg. Saktong pumasok ang kanyang ina at sinabi sa kanya na wala siyang dapat na ipag-alala. Ginamot na daw ito ng manggagamot, kaya wag na niyang isipin na baka mahawaan siya o malason. Binalita din ng kanyang ina ang tungkol sa babaeng umatake sa kanya. Nakita daw itong nakahandusay sa daan, kaya pinagtulungan ng mga nagroronda sa paligid. Wala na itong buhay dahil tila nanuyot na rin ang dugo nito sa bandang tiyan. Malaki-laki ang sugat nito sa bandang iyon. Dinala raw iyon sa bahay nila malapit sa gubat sa kabilang baryo. Ayon sa nalaman ng mga tao roon, taga-baryong iyon ang pamilya ng babae. Ginahasa daw ito ng dating nobyo nang dalhin siya sa kanilang probinsya. Ang mas malala pa roon, hinawaan pa ito ng pagiging aswang. Gayong aswang daw pala ang pamilya ng kanyang dating nobyo. Pag-uwi nga niya ay naging ganoon ang kanyang kalagayan. Naging aswang din siya at halos lahat ng binibiktima niya ay mga kalalakihan. Nais daw kasi niyang gantihin o gantihan ang mga lalaki dahil sa nangyari at ginawa sa kanya ng kanyang dating nobyo. Kahit anong pigil nila dito na lumabas ng bahay, hindi nila makaya dahil nga maging sa kanila ay nagiging agresibo ito at tila hindi sila kilala. Laking pasasalamat nga ng pamilya dahil namatay na nga ito. Ayon sa kanila, mas maigi na iyon kaysa naman maghaksik pa ito ng lagima sa ibang tao. Dahil lamang sa nais nitong makapaghiganti sa panggagahasa at paghawa ng pagkaaswang ng kanyang dating nobyo. Sinabi ni Lolo Mariano na siya ang may gawa noon sa aswang dahil ito ay kanyang nilabanan. Kinausap na lang niya ang kanyang mga magulang na wag na lamang ipagsabi at maging lihim na lang ang mga ito. Agad namang tinanguan ng mga ito ang kanyang sinabi. Simula nga noon na naging maayos na ulit ang nayon nila ni Lolo at wala ng aswang ang nambibiktima. Gumaling naman si Lolo Mariano, ngunit naging marka sa leeg nito ang kagat ng babaeng aswang na ginahasa at hinawaan ng kanyang dating nobyo.